pa Jesus, ang pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tangi po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At double honor, respect sa ating beloved evangelist, Will Estrada Almeida, ang propeta po sa ating kapanahunan, maging sa mga beloved children, sa lahat ng mga anak manugang ng ating gagalang mga ebanglista, mga po, at sa ganitong aral di po natin malimutan, itinuro po ng ating beloved Assistant Pastor Lena C. Almeida, at magandang umaga sa aking co-preacher co-worker, sa lahat na aking mga kapatid sa mga panindati at baguhan, sa lahat ating live broadcast viewer na patuloy umatambay at sumusubaybay. Magandang pinagpalang umaga na po. Lahat po ng gising magsabing praise the Lord. Minamahal natin unawain po ang salita ng mahal na Panginoon sapagkat ito po ang nagpapaalala sa atin para tayo po ay makapanatili sa salita ng mahal na Panginoon sapagkat tayo po lahat ay tinawag, pinili ng mahal na Diyos para tayo po ipagpalain at makasama niya sa kanyang kaharian. At sa mansyon ay nihanda niya para tayo po ay makatira. Kaya kailangan po ating pong palagahan ang ating pong kaligtasan sapagkat ang mahal na Diyos ay tunay pong mabait, mabuti sa lahat ng nanatili sa Kanya. Subalit pag tayo po'y tatalikod at hiwalay sa Kanya, ang Diyos ay mabagsik para tayo po ay paalalahanan o dumating ang kapahamakan pag hindi natin pinalagahan ang ating mga kaligtasan. Aklat po tayo ng Roma 11:22. Dito po sa aklat ng mga taga Roma, Kapitulo 11 sa talatang 22. Bastahan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ikaw man ay puputulin. Amen. Dito po ay napakalinaw, minamahal, na ang bawat isa sa ating nakita ang kabaitan at kabutihan ng mahal na Diyos. Simula nang tayo isilang sa daigdig na ito, higit sa lahat nang tayo po ay tawagin ng mahal na Diyos. Kaya ang lahat ng ginawang mabuting bagay ng pinakamamahal pa Jesus, nawa ito po'y maging sandigan natin para tayo manatili sa Kanya, para tayo lalo pong makapaglingkod sapagkat ang kabutihan ng Diyos kung tayo mamamalagi sa Kanya. Kaya ano po ang nagaganap at nangyayari sa mga taong malayo sa Panginoon at wala sa mahal na Panginoon? Diba ating kitang-kita ang kapamakan sa kanila ay nagaganap. Pero sa lahat ng mga Kristiyanong hindi magpapahalaga sa kaligtasan at magpapabaya, malinaw ang sabi ng mahal na Panginoon na sabi nga po, masdan mo nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa Kanya. Tingnan mo po, ang kabagsikan ng Diyos ay saan? Sa mga nahulog o sa mga nagpabaya o magpapabaya o hindi magpapatuloy maglingkod sa Diyos. Kaya nga, pag tayo po ay hindi nagpalaga sa ating kaligtasan sa ginawa ng mahal na Diyos na mabuting bagay sa atin, ang kabagsikan ng Diyos sa mga nahulog, sa wala pahalaga sa kaligtasan. Gumawa na ang mahal na Diyos ng mabuting bagay, pinaliwala pa rin ng iba, ng ating mga kababayan na hanggang ngayon hindi nila naalaala
na may Diyos na nagpahiram ng buhay sa kanila. Kaya napakapalad po natin sapagkat ang sabi nga ng mahal na Panginoon sa kanyang salita, ang kabutihan ng Diyos ay kung tayo mamamalagi sa Kanya. Kaya pag tayo po'y hindi na malagi na maglingkod sa mahal na Panginoon, o tayo po ay nagbabakasyon o nag-iisip ng pagbabakasyon sa paglingkod sa mahal na Diyos, mabagsik ang Diyos. Ating tandaan, lahat po tayo na nabautismo sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon ay naging tunay na anak ng Diyos na buhay. Kaya darating ang araw na tayo ay papaalalahanan o papaluin. Kaya huwag na natin hintayin na tayo paluin, bagkus habang tayo po ay nasa kamay ng Diyos na buhay at tayo ay tunay na nagmamahal sa mahal na Panginoon, pahalagahan natin po ang paglilingkod sa mahal na Diyos. Dahil ang kabutihan Diyos sa namamalagi sa Kanya na tayo maglingkod. Kaya nga pag tayo nagpapabaya, may palo. Pinapaalalahanan tayo dahil tayo iniibig ng mahal na Diyos at tayo itinuturing tunay na anak ng Diyos. Kaya sa huling panahong ito, ating nakikita na natin ang kabutihan ng mahal na Diyos. Kung tayo mamamalagi, ay mamamalagi din ang biyat pagpapala ibibigay ng mga Panginoon plus tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga ang sabi ng mga aklat, gayahan po natin si Joshua na ang kanyang sambahayan ay naglilingkod o maglilingkod sa mahal na Diyos. Dumating man ang kahirapan, ang pagsubok, ang kawalan, ang pag-usik, karamdaman, tayo pong lahat ay manatili maglingkod sa mahal na Panginoon. Huwag nawa dumating sa atin na pababayaan natin ang mahal na Panginoon o ang ating tungkulin sa mahal na Panginoon pagkatapos na tayo gawa ng mabuti. Dahil simula na tayo pahiramin ang buhay ng mahal na Diyos, nadiyan lagi ang pag-ingat at proteksyon ng mahal na Panginoon kahit di pa tayo manampataya. Pero mas higit, ating naramdaman ang kabutihan ng Diyos nang tayo tawagin at naglilingkod sa mahal na Panginoon Diyos. Aklat po tayo ng Josue 24:20. At ito po ang nakakatakot pag hindi natin pinalagahan, tayo po ay magiging kagaya ng ating mga nakitang kababayan nangangamatay sa iba't ibang kaparaanan ng sakuna. Dito po sa aklat ni Josue, Kapitulo 24, sa talatang 20. Kung inyong pabayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay ihiwalay nga siya. At gagawan kayo ng kasamaan at titipunin kayo pagkatapos na kanyang nagawan kayo ng mabuti. Amen. Lahat ng gising magsabing praise the Lord. Kaya nga huwag po natin minamahal, pababayaan ang tungkulin natin sa mahal na Panginoon Diyos. Nasimulan na natin o ating nagagawa na ang banal kalooban Diyos hanggang sa tayo kunin ng mahal na Panginoon. Ating pong pagsikapang ating magawa. Dahil napakalinaw ng salita ng mahal na Panginoon na kung inyong pababayaan ang Panginoon at maglingkod sa ibang Diyos at hihiwalay nga siya, ay gagawang kayo ng kasamaan. Kaya nga, huwag ka na mag-iisip na tatalikod pa sa malapain o
maglilingkod sa ibang Diyos, sapagkat walang ibang Diyos na tumubos sa ating kasalanan at pinagmumulan ng lahat ng biyaya at pagpapala, kundi ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya kailangan tayo po ay manatili na maglilingkod sa mahal na Panginoong Hesukristo, na siya po ang tumbos sa ating pagkasala at siya ang gumagawa ng mabuting bagay sa bawat isa sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Dahil kung ating pababayaan siya at tayo po ay maglilingkod sa ibang Diyos, bakit sabing ibang Diyos? Dahil mayroong ipinakilala ang ibang tao na mangaral na ang Diyos ay tatlo. May ipinakilala ang maraming mangaral, ang Diyos ay nabibili. Pwedeng maliit, pwedeng malaki, pwedeng maitim, pwedeng maputi. Pero ang Diyos may mahal ay hindi nakikita. At hinahanap ng mahal na Panginoon ang tunay na mananambahan sa Kanya sa huling panahong ito. Ang Diyos ay sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dahil ang mahal na Panginoon Diyos ay tumitira sa atin. Dahil ikaw ako ay templo ng Banal na Espiritu. Dahil ang Diyos ay hindi nakikita, sambahin ng tunay na manambahan ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Kaya nga ating napatunayan, pagtaos puso tayo, ginagawa ang kalooban ng Diyos at nagpupurit, iniisip ang mabuting bagay na ginawa ng mahal na Panginoon, naramdaman po natin ang presensya ng Diyos. Dahil tayo'y tunay na mga anak ng Diyos na buhay. Basahin po muna natin para ating maunawaan. Dahil minsan, mayroong mga ibang manampalataya o ibang kapatid ko sa Panginoon, binabalikan pat iniisip yung dati nilang pagkakilala sa Diyos. Naghahanap ng nakikita. Ay, sabi nga, ang Diyos ay hindi nakikita, Espiritu. Kaya ang kailangan natin, itaas ang dakilang pangalan ng mahal na Panginoon. Ating nakikita ang pangalan ng mahal na Panginoon. Itaas natin ang kanyang dakilang pangalan at sambahin natin ang mahal na Panginoon. Aklat po ng Juan 4:23 at 24. Ito po ang nais ng mga makita sa lahat ng tunay na manambahan. Kaya mapalad po tayo. Tayo dinala sa tunay na bagawan, itinuro ang ating magulang sa Panginoon na sambahin ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang Diyos ay Espiritu. Pakibasa. Juan 4:23 at 24. Dito po sa Aklatang Juan, Kapitulo 4, talatang 23 hanggang 24. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kaniya. 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kaniya ay nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Lahat po nagising magsabing praise the Lord. Kaya tama, minamahal, ang ating ginagawa. Dahil ang Diyos ay sasambahin sa Espiritu katotohanan. Kaya nga, napakalinaw, hinahanap ng ating Ama sa Langit sa huling panahong ito. Ang Diyos sasambahin sa Espiritu katotohanan. Kaya mapalad tayo. Kaya ating naramdaman ang presensya ng mga Panginoon, tumutugon ang mahal na Diyos sa panalangin, sa pangunang panalangin ating gagawin mga pastor, dahil tama ang ating pagsamba at pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya nga ating napatunayan sa ating buhay, ang mahal na Diyos ay tumutugon sa panalangin. Kaya nga, ito ang nakatakot na kung pagkatapos nating gawan tayo ng mabuti at tayo hiwalay sa Kanya, gagawan tayo ng masama at lilipulin tayo. Pag
tayo'y nagpabaya. Kaya anong nagaganap sa mga taong nakalimot sa mga at talagang tumalikod sa Panginoon, magi sa mga Kristiyanong hindi pinansin at pinalagan ang mabuting bagay na ginawa ng mga sa kanila. Diba? Sila po'y napapahamak. Pero bago tayo tuluyang mawala sa kamay ng Diyos na buhay, papaluin tayo ng mahal na Diyos. Dahil iniibig niya ang tunay niyang anak. Amen? Lahat ng mga magulang na mahal nila ang kanilang anak kahit grabe kapasaway, ginagawa nila ang magagawa para sila po'y matuwid ng landas. Mas higit po tayo dahil kaya nga tayo tinubos ng mahal na Diyos sa krus ng Kalbaryo sa ating kasalanan kaya siya'y namatay dahil mahal na mahal tayo ng mahal na Diyos. Kaya nga kung tayo po'y malilis na landas at magpapabaya at magpapalamig-lamig, papaluin tayo ng mahal na Diyos. Ang sabi ng ating biyasa, kung tayo'y magpapabaya at hihiwalay sa mahal na Diyos at maglilingkod sa ibang Diyos, pagkatapos tayong gawan ng mabuti, tayo'y gagawa ng masama at lilipulim tayo ng mahal na Diyos. Kaya ang sabi ng unang aklat, masdan mo ang kabutihan ng Diyos at kabagsikan. Pero tayo pinagpala na, binuksan ng mahal na Diyos ating puso at pagkaunawa, ating natutuhang gawin ang kalooban ng Diyos hanggang sa tayo kunin ng mga Panginoon, hanggang sa huling hininga natin. Gawin na po natin ang tungkulin natin sa mahal na Panginoon. Dahil sa ayaw natin sa gusto, pag di natin ginawa ang tungkol natin sa mahal na Panginoon, may pananagutan tayo sa mahal na Diyos. Sapagkat ang tungkulin ng isang tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. Kaya nga, ating pong pagsikapan na ating magawa ang banal na kalooban ng mga Panginoon sapagkat ikaw, tayong lahat, ang mapapabuti at pagpapalain ng mahal na Panginoon. Lahat po magsabing, praise the Lord. Aklat po tayo may mahal ng ikalawang Pedro 2:20 hanggang 22. At huwag nawang maganap sa atin ito dahil tayo pinagpala na ng mahal na Panginoon na tatalikod pa sa Kanya. Dito po sa aklat ng Kalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 20 hanggang 22. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon ay lalo sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una. 21. Sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. 22. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaan tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ng babaeng baboy na nahugasan. Amen. Lahat po'y magsabing, praise the Lord. Naway huwag pong mangyari ito sa atin. Dahil minsan, nakakaawat na kabag ang ibang mga Kristiyano. Pagkatapos makakilala sa mga Panginoon, masunod ang utos sa mga Panginoon, tumalikod pa sa mga Panginoon at sa example na ating biyasa, binabalikan pa nila ang dati nilang ginawa. Kagaya ng example na sabi, aso at baboy. Nilinisan na, napatawad na, binihisa na ng mahal na Diyos, bumabalik pa sa dati nilang gawain. Kaya nakakatakot mga kapatid, pag tayo ay nalalamig na, hindi po masabi agad na backslider o malayo na sa Panginoon ang isang kapatid sa mahal na Panginoon.
dahil siya ay wala na sa kalooban ng Panginoon sa kabanalan. Ang nakakatakot mga kapatid, nabantayan natin ang ating sarili. Ang unang backslider na hindi alam ng mga ibang Kristiyano, yung ang puso mo'y malayo na sa Panginoon. Dumadalo, malayo na ang puso sa mahal na Diyos. Parang nagpapakita lamang sa mga kapatid sa mga Panginoon. Ano ang sabi ni Propeta Isaiah? Totoong ako'y ginagalang ng mga taong ito sa salita, pero ang kanilang puso malayo sa akin. Ito po ang nakatakot sa buhay ng Kristiyano. Ang una na hindi alam ng ibang mananampalataya na siya'y nawawala na o nababackslide na o lumalayo sa Panginoon, yung puso nila. Kaya minsan mayroong mga Kristiyano ganun, nakakadalo, pero ang puso ang layo na sa Panginoon. Dumadalo, naglalakbay nga ang dewa. Dumadalo, hindi minsan piyapalagahan ang bawat yugto ng bagawain. Balisa. Pero ang hindi alam ng ibang mananampalataya, malayo na ang kanilang puso sa mahal na Panginoon. Wala nang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Iginagalang na lamang nila ang malapan sa salita. Kaya nakakatakot ito mga kapatid. Dahil minsan, pag di natin benta ating sarili, tayo naroon na. Ang puso natin malayo na sa Panginoon. Hindi na napupuspos ng Espiritu. Hindi na andaman ang presensya ng Diyos. Bakit? Dahil ang puso mo malayo na sa Panginoon. Kaya kailangan po bantayan natin ating sarili. Sapagkat pagkatapos na tayo'y pagpalain, linisan at tawagin at mapatawad ng mga Panginoon, huwag ka nang babalik sa dati mong gawain. Baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. Kaya lahat ng kataga na sinabi ng ibang manampalataya na nawala na sa mahal na Panginoon, lumayo na sa Panginoon, ginawa na ang gusto nila, napakahirap bumalik sa mahal na Panginoon. Kaya minsan kahit anong paliwanag, kahit anong sabi na tayo dadalo, kayo na lang. Dahil ang kanilang kaisipan at puso, sinarhan ng Diyos ng sanlibutan. Pinaglaho ang mabuting bagay na ginawa ng mga sa kanilang buhay. Ang kanilang nakikita, buhay sa sanlibutan. Yung nais nila, ang kanilang gagawin. Kaya bantayan po natin ating sarili. Subalit, ang nakakatakot, mabuti ang Diyos at mabagsik. Mayroong hangganan ang lahat. Dahil tayo'y mahal na Panginoon. Kaya darating at darating ang palo sa manampalataya. Pero ang nakakatakot, yung palo na wala ng kagalingan hanggang mamatay ka na. Kaya ito nakatakot. Tandang-tanda ko po ang sinabi ng ating beloved Astan Pastor Elias Almeida. Yung isang manampalataya na tumalikod sa mahal na Panginoon, na dating gagampanan ang tungkuling may kasipagan, pero nung unti-unti nadaya ng kaaway sa kasalanan at tumalikod ng magtrabaho, bagsakan, dahil ang trabaho doon sa bigasan. Dahil sa mga warehouse mga kapatid, ang patas ng bigas, minsan sabi ng iba, isang taas ng niyog. Pag mataas ang warehouse, bagsakan ng bigas, bali ang buto, bali-bali mga kapatid, pero hindi agad namatay. Halos 100 taong mahigit sa suwiro dumadaan
ang kanyang pagkain, magi ang pagdumit pag-ihi. Pero hindi agad namatay. Ipinaranas, ipinakita ang mga Panginoon, at ipinaisip lahat ng kanyang kamalian para siya makapagsisi kung mamatay para punta sa langit. Kaya nga may palo na walang kagalingan hanggang ikay mamatay. Pero huwag natin hintayin ang palo. Ang ating gawin, habang tayo nakakasunod sa kalooban ng Diyos, gawin na po natin para dadaloy ang biya at pagpapala galing sa mahal na Diyos. Kaya ang sabi sa pagkatapos na sila ay makakilala sa banal na utos, ay kung tatalikod pa, ay mabuti pang hindi nakakilala sa mahal na Panginoon. Sa daan ng katotohanan, o mabuti pang hindi ka na ipinanganak kung ikaw ay lalayo at tatalikod pa sa mahal na Panginoon, sapagkat naghihintay ang dagat-dagatang apoy. Pero tayo'y pinagpala, pahalaga na po natin ang tungkol natin sa mahal na Panginoon Diyos. Aklat po tayo ng Hebreo. Pakibasa na mga kapatid ng 3 talatang ito. Yes, 35 hanggang 39, Juan 8:31, Roma 8:18. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 11, talatang 35 hanggang 39. Yes, 35 hanggang 39. Huwag nga ninyong itakwil ang inyong pagkakatiwala na may dakilang gantimpala, sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. 37. Sapagkat sa madaling panahong siya'y pumaparito, ay darating at hindi magluluwat. 38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya, at kung siya'y umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. 39. Ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Amen. Juan po tayo, pakibasa na po at naghanda ating mag-altar call instrumentalist. Kung nakatulog, gumising. Dito po tayo sa aklat ng ni Juan, Kapitulo 8, sa talatang 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisimpalataya sa Kanya, kung kayo magsisipalatili sa aking salita, kung magkagayoy, tunay nga kayong mga alagad ko. Roma. Dito po sa Roma 8, talatang 18. Sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi dapat may tumba sa kaluwatiang mahayag sa atin. Lahat po ng kasing magsabing praise the Lord. Miyamahal, malinaw po. Huwag nating itakwil ang ating pagkakilala sa mahal na Panginoon na mayroong pagpapalang ibibigay ang mahal na Diyos. Ibig sabihin natin, pahalagahan po natin, sikapin, pilitin na ating magawa ang banal na kalooban ng Diyos sapagkat napakalinaw. Nang sabi nga ng banal, huwag nga niyong itakwil ang inyong pagkakilala na may dakilang gantimpala. Ano yung dakilang pagpapala o gantimpala? Ang buhay na walang hanggan. Kaya huwag natin pabayaan, mga mahal, ang ating matungkulin, ang ating nasimulahan na paglingkod sa mga Panginoon, sa awat habag ng mga Panginoon, sa pangunang pagtuturo, panalangin ng ating gagang mga banglista, ating nagawa ang kanyang mga kalooban. Kaya huwag natin pabayaan dahil tayo po ang makikinabang at pagpapalain. Kaya nga ang magtitiis hanggang sa wakas siya ang maliligtas, sapagkat ang sabi ng mga aklat, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay nabubuhay sa pampataya, at kung siya'y uurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Kaya nga tayo ay lumalakad sa panampalataya, tayo natutong mamuhay sa pampataya, magtiwala at maniwala dahil walang mahirap sa mga Panginoon, sapagkat ang tunay na matuwid, lumalakad sa pampataya. The just are living by faith. Kaya huwag ka matakot magbagabag sa iyong nakikita na pakinggan o anumang iyong kinakaharap. Manampalataya ka, walang mahirap sa mahal na Diyos.
kaayang ibigay ng mahal na Panginoon anumang ating pangailangan. Kaya nga sabi, huwag kang aatras, huwag kang uurong, huwag kang titigil sa paglingkod sa mga Panginoon sapagkat hindi malulugod ang mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng banal na aklat, ngunit tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapamakan, kundi doon sa may panampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya nga kung minsan nang hinanalupaypay tayo na wala ating pampataya, dagdagan natin ang pampataya. Paano madagdagan? Dumalo ka, makinig kang mainam, pahalagahan mo ang bawat bahagyang magawin, magsikap ka. Pag nag-moving ang Holy Spirit, magsikap ka, magpuri, magtaas ng kamay, isipin mo kabutihan ng mahal na Panginoon. At isipin mo, wala kang halaga dahil tayo'y makasalanan. Pag inisip mo na ikay walang halaga at inisip mo, pinahalagaan ka ng mga Panginoon, maramdaman mo ang pag-ibig at presensya ng mahal na Panginoon. Huwag ka mag-isip na marami ka nang nagawa o ikaw ay nakagawa ng mabuting bagay. Dahil kung wala ang out, habang ng mga Panginoon, hindi tayo makakagawa sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y inakailang at kinabagan. Kaya tayo nakakapagpatuloy maglingkod sa mga Panginoon. Kaya ang sabi po, huwag kang aatras, huwag kang uurong. Dahil hindi malulugod ang mahal na Diyos. Kaya anong dapat natin gawin? Dahil ang Diyos ay mabuti at mabagsik, manatili ka sa salita ng mga Panginoon. Sundin mo, i-apply mo po sa iyong buhay at gawin mo araw-araw dahil ikaw ay maging tunay niyang anak o disipulo, magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo manatili sa Kanya, dadaloy ang biyaya at pagpapala ng mahal na Diyos. Kaya nga, tayo napakapalad. Lahat ng ating nagagawa na may pagtitis at sakripisyo, tandaan po natin, kulang pa. Dahil ang buhay na walang ibibigay sa atin, hindi natin kayang bayaran. Kaya malinaw mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo sa 8:18, napatunayan ko na ang aking pagtitiis ay hindi maitumbas sa kaluhatian na ibibigay ng mahal na Panginoon. Kaya kulang pa ang ating nagagawa at walang sapat na ating magagawa na pambayad sa ibibigay ng mahal na buhay na walang hanggan. Subalit salamat dahil sa ating pagpapatuloy, tayo pala ay mayroong gantimpala na buhay na walang hanggan. Kaya ating pong pagsikapan sa uling panahon ito, huwag tayong magpabaya, huwag tayong manghirap malpaypay. Lahat ng pangit na dumating ang pagsubok, pagtutuwid, paglilinis, huwag mong tingnan yan. Ang tingnan mo, ang kabutihang ginawa ng Diyos sa iyo para tayo makapagpatuloy maglingkod sa Kanya. Dahil tayo po, lahat may tigisang mansyon sa langit. Kaya huwag natin pabayaan yung ating mansyon, iba ang titira. Diba? Sa ating sa lupang gagalawan natin, nagagalit tayo pag may tumira o pumasok na hindi malamang nagpaalam na sila ay doon muna na ilang araw o titira. Timo sa paupahang bahay. Pag hindi nakabayad, pinaalis. Pag tayo po, mga kapatid, ay nagpabaya sa ating kaligtasan, hindi ka makakatira sa tinimulang mong bahay na ginagawa ng mahal na Diyos dahil sa iyong pagpapatuloy. Pag ikay nagpabaya at humiwalay, ang bahay na mansyon sa langit, iba ang titira. Kaya, pahalaga natin ang ating mga kaligtasan. Tayo po'y tumayo at tayo awit ng isang awitin at nawa po ating maisip ang kabutihang mahal na Panginoon at sa ating kalagayan, lagi nating gawing kayamanan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon para tayo po'y pagpapalain at magmamana ng buhay na walang hanggan. Kaya ating isipin po ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon at sa pagkapanahunan natin ito, ang ating pinakamamahal na Panginoon lamang ang pagsikapan nating purihin at sambahin. Dahil tayo po dapat maging karapat-dapat sa muling pagbabalik ng mahal na Panginoon. Gawin po nating panalangin ang awiting ito. Si Jesus salamat
huwag mo ipagkain ang iyong pagbibigay ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Dahil ito ang tungkulin natin lahat. Ating sambahin ang mahal na Panginoon. Hindi tayo makati sa langit kung hindi natin paglilingkuran ang ating Ama sa langit, ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At mahalin. Say, Jesus, Hallelujah! ang sasambahin. Hallelujah! Salamat! Aming Ama sa langit. Natuto kami magpuri sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah! Salamat ang daan. Utos niya'y sundin at mahalin. Ako'y pinili niya sa Magpasalamat po tayo. Ako Sa atin na yung pinakamamahal sa kalagahan tayo. Inubos, nililit, pinagpagal. Kaya tayo maglingkod na may katapatan para tayo po'y maging karapat-dapat sa muli niyang pagbabalik. Para ikaw ako talan ay makasama niya. Ako'y maglilingkod na muling kababayan. Muli sa kanyang pangalan. Ay hinigang Nakilala ka namin. sa kanya. Tuto namin kami na iyong kalooban. Ako'y narapat. Tawagin niya agad na. Kasi Jesus lamang. Gisingin po natin ang ating diwa. Awitan natin ang pinakamamahal na verse. Purihin natin at pasalamatan. Dahil ang mahal na Diyos ay Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat ang daan at buhay na walang hanggan. Salamat, mahal na Diyos. Hallelujah. Utos niya'y sundin at mahalin. Ako'y pinili niya Tayo po lahat sumalit at magpasalamat sa Panginoon. ako'y pinagpala sa kalooban niya. Sa kanya himala aking nadama. Hallelujah! Ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Pinili mo kami, pinili mo. Iwan ka naman naman. Katapatan, pusong kaluluwa, hanggat may hininga sa kanya pagbabalik. Ako'y nangangapa, tawagin niyang anak.
ako'y pinagpala sa kalooban niya, sa kanyang himala ako'y nadarama. Ang buong buhay ko ay alay sa kanya. Ako'y maglilingkod ng buong katapatan, puso't kaluluwa, hanggang may hilinga sa kanyang pagbabalik. Ako'y nangarapan, tawagin niya ka na. Sa kaniyang pagbabalik, ako'y nahirapan, tawagin niya anak. Hallelujah, hallelujah. Kaya nawa, may mahal, maging karapat dapat tayo na tunay na tawagin kanyang anak para sa kanyang pagbalik. Makasama niya tayo sa kanyang karya. Kaya nawa po palaga natin ang ating tungkulin. Ang salita ng mahal na Diyos na ating napakinggan, pagsikapan po natin i-apply sa ating buhay para tayo maging karapat-dapat sa Kanya, sapagkat tayo lahat ay babalikan ng mahal na Panginoon para dalhin sa Kanyang kaharian. Tayo po lahat ay manalangin, may mahal, sa lahat ng ating pangailangan. Tayo maniwa at magtiwala, ang mahal na Diyos ay tunay na diyan at tutugon sa ating panalangin, sa pangunang panalangin na ating ginagalang mahal na Ebangelista. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon. Narito po kami sa mga ito, lumalapit sa trombiyaya, sa pangunang panalangin namin ginagalang mga Ebangelista. Patawarin mo po kaming lahat sa aming pagkulang, pagkasala, sa lahat po ng pangailangan ng bawat isa. Ang kalampag sumama pananigmit daing iyo pong ipagkalob, ibigay sa himalang pamaraan. Iyo pong pagpalain ng bawat isa sa material, pinansyal, espiritual na pagpapala, magi ang kalang kabuhayan, pagkitaan ay dagdagan mo't basbasan ang walang hanap buhay. Bigyan mo po, O Diyos, sa lahat po. Hallelujah, na may karamdamang iyong pagaling, may problema, tapos simula sa pagsubok, tulungan po makalampas kami po iyong kawa at kabagat, akay dagdagan ang pag-ibig, paniwala, pampataya, kagalakan, na kay mapaglingkuran. Alsin mo po ang mga panghina, panupaypay, hadlang at malakit sa paglingkod ng bawat isa, kawa at kabagan. Ang aming makababayan na sila po iyong tawagin, aming makapitbahay, ang bawat isa na aming masabuhay, buksan ang kalampos pagkaunawa na sa uling panahong ito, sila po'y aming makasama na maglingkod sa iyo. Ibalik mo po ang aming makapatirang hinalpaypay sa iba't ibang kadahilanan na dumating sa kanilang buhay. Iyo pong panghawakan ng bawat isa, pagpalain, ikaw mag-supply, mag-provide ng pangailangan ng iyong banal na iglesia, ng iyong anak, pagpalain kabuhayan, pagkataan. Pagpalain mo po ang aming napit na anniversary sa dako ng Lunita sa 18. Ikaw ang magpala at magtas ng kalwa sa lahat na gagamitin. Ipagkalo mo po sa iyong awat habag sa makapangyarihang pangalan mo po. Aming pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang aming sama panalangin. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Ang ating pong kanang kamay sa ating pong ulo, kaliwang kamay, sa pating ating katamay karamdaman. At kung tayo ng hinalapaypay, kaliwang kamay ay nakataas sa ating sawayin sa pangalan ng mahal pa Jesus, ang lahat ng udyok at gawa ng masamang espiritu sa ating buhay. Hallelujah! Mapagpalang Diyos sa mabanal sa pangalan mo po, aming pinakamamahal pa Jesus, sa mga ito, aming sasaway ang lahat ng demonyo karamdamang nagpapahirap, ang demonyo karamdamang sakit sa puso, asma, rayuma, high blood ulcer, cancer, leukemia, diabetes, epilepsy, lagnat, trangkaso, smoker, alcoholic, pagka-stroke, pagkabingi, pagkabulang, panghina, palupaypay, cast out. In Jesus name, lahat ng sakit
na naramdaman sa pisikal na katawan, lumayas ka sa pangaso, panghina, palupay, smoker, alcoholic, cast out in Jesus' name. Hallelujah. 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 Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus sa lahat po. Nagising at makakatalon 3 beses. Shout, hallelujah, praise the Lord. Tayo po'y tatalon minamahal. Jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Minamahal, tayo po'y patuloy po na maglingkod sa mahal na Panginoon.